Hello sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-unbox ko na rin sa inyo yung nire-request nyong video since sale siya. At ito ang Samsung Galaxy A16 5G. Maganda kaya to, lalo na sobrang mura na lang po nito compare sa kanyang SRP. Tara mga J-Vlog, check natin. So yan mga J-Vlog, finally, ayan, dumating na po ang ating Samsung Galaxy A16 5G. Ito po ay most requested din na unbox natin, review and game test kasi sobrang laki po ng binaba niya compare sa kanyang SRP. Pero ano nga muna po ba ang SRP na itong smartphone na to? So ang SRP ng Samsung Galaxy A16 5G is 39,990 na merong 8GB of RAM and 256GB of internal storage at na-release to last year noong November 2024. Pero ngayon 2025, grabe hataw ngayon si Samsung when it comes sa A06 at A16. Halos 50% ang dinidiscount nila sa mga devices nila. Take for example, hindi halos parang more than 50% Itong A16, nakita ko to pumatok na mababa ng 6,000 pero nakuha ko to ng 7,000 pesos. So sobrang mura pa rin. Pero let's check sa online kung magkano na lang A16 5G. At kung interested nga pala kayo dito sa Samsung Galaxy A16, itong view products na yan, huwag na kayo magdalawang isip pa, i-click nyo na yung view products na yan dahil doon ko po nabili ng mura itong Samsung Galaxy A16 5G. Payday, di ba? Ilan days lang payday, next week payday, baka bumalik naman sa sale price itong A16 5G. Abang-abang nyo lang. Kasi ganyan yung nangyari nung June, mura siya, tapos bumalik sa price, tapos nagmura ulit ng payday, tapos nagmura ulit ng 7.7. So again, i-click nyo na lang po yung view products kung interested kayo bumili ng mura at bagsak presyo na A16 5G. So yun nga, 8GB 256 siya. At syempre, i-compare natin siya or magbibigay tayo ng first impression overall dun sa presyong nakuha natin siya. Hindi na sa SRP kasi SRP niya, yes, yun yung price niya nung na-release. Pero ngayon, magbe-base tayo kung pagkano na natin siya nakuha at kung magkano lang siya magiging available din sa online. So yun nga, hindi naman na siya bumabalik sa 14,000 pesos. Baka sa mall, pag nabili niyo to sa mall, ito pa kasi latest there's a possibility na baka 14,000 hindi natin alam or hindi ko pa alam naman, hindi pa ako nagtatanong sa mall. Pero yan kasi yung SRP niya. So there's a possibility yan yung price niya. Pero sa online, mura siya. At ito yung box niya, slim box, at nung umorder tayo ng A16 5G, meron pong free na charger na 25 watt. So, di ba, very nakakatawa na ngayon is ginagawa na nilang freebie ang charger na dapat naman talaga included dito sa smartphone. So, meron akong instance na nakaka-order ng A06 5G na walang charger. So, paswertihan din ito kumbaga. Kung makita nyo to sa promo, edi all goods, pero kung hindi, sayang naman. So, yon. Buti na lang nung sale nag-offer sila ng free adapter na nakakuha tayo ng 25 watt adapter ng Samsung. So ito siya at yun nga, alam ko marami pa rin skeptical bumili online. Huwag kayo mag-alala. Okay naman yan basta bumili kayo dito sa view product. So as long as bumili kayo sa legit na tindahan sa online, panigurado okay naman yan. Pero syempre, upon receiving, unbox nyo kasi meron pa rin mga discrepancy when it comes sa delivery. Kaya maganda maging maingat pa rin tayo. Ganon din naman ako. Habang nire-receive ko rin yung mga devices, is ina-unbox ko siya para kung mayroon man discrepancy sa online, kung mayroon man lang discrepancy sa online, meron tayong may pakitang proof sa online platform. Yung na A16 LTE na sobrang mura din at yun nga, nag-request sila ng 5G at yung color na napili ko for the A16 LTE is color black kasi yun yung sale. Pero ngayon nakakuha tayo ng magandang color sa A16 5G which is color gold at 8GB 256 na siya, slim box. So, expect nyo na pag Samsung medyo boring ang ating unboxing experience. So, yan. Ito na yung smartphone itself. Ito. So, ito yung smartphone. Leaflets. Ayan na, wala na, diba? Wala pong kasama siyang any jelly case. So, absent si Maring jelly case. Ito lang po kasama niya out of the box. Data cable and manual. And of course, si BBC eject tool. So, absent si Maring jelly case at si Paring brick. Ayan na, si Paring brick nandito na naghiwalay na sila ng landas, di ba? So, yun, medyo naglakwatsa si Maring Jelly case dahil absent siya. And ito na po ang Samsung Galaxy A16 5G. Okay, ito na. Tanggalin na natin. So, tingnan natin siya in color gold in 3, 2, 1. Ayan. So, when it comes sa kanyang back cover, glossy type po itong A16 5G. Ayan, no? So, yes, maganda naman yung color option niya.
So finally nakakuha tayo ng ibang color kasi color black yung sale nga sa A16 LTE. Maganda rin naman kahit papano. So hindi siya parang gold na gold, parang cream nga ang nakikita ko dito sa A16 LTE ay sa A16 5G. So syempre very identical din sa design ng A16 LTE kaya wala kayong any problem I think for the case. Parehong-pareho lang sila ng design, form factor. Sige po kuya. So when it comes sa gilid nga, ayan, pareho lang sila ng A16 LTE. So dito sa gilid niya, ayan o, na-adapt nga rin nila yung form factor ng A55 and A56. So pag yun nga, pag naglalaro kayo, magandang ganitong ergonomics ng smartphone na for example, pag naglalaro nga kayo, meron kayong finger rest dito sa gilid. So yun nga lang, glossy type siya when it comes sa kanyang back cover. I think plastic din ito, polycarbonate back. Matte yung kanyang gilid, yung frame niya. So dito sa right side, nandito ang kanyang power button and yung volume rocker, which is ito na rin yung fingerprint sensor. Sa taas naman ng smartphone is the microphone. Sa left side is the SIM tray. Sa baba naman is the microphone, Type-C port at speaker grills. At ito rin nakakalungkot sa Samsung. Asahan nyo na pag Samsung medyo kuripot talaga sila when it comes sa mga inclusions. Wala tayong any screen protector, tempered glass, wala tayong maring jelly case, wala ring charger, ini-include lang nila or fini-freebie lang nila to as a promotion. So, walang promotion, wala kayong ganito, di ba? Sayang din. So, yun, medyo nakakalungkot lang when it comes sa mga accessories na sobrang kulang lang dito sa A16 A16 5G. So, yun, kung nabili nyo to, lagyan nyo agad to ng tempered glass dahil wala po siyang any protection out of the box. So, open na natin si Samsung Galaxy A16 5G. Ayan, nag-vibrate na. Samsung Galaxy Secure by Knox, powered by Android. So, open ko muna to, balik ako kayo. So, yan, na-open na natin si Samsung Galaxy A16 5G. So, syempre, ang unang bubungad sa device na to is yung kanyang napakagandang display dahil super AMOLED display itong smartphone na to. So, yun nga, yan pa rin ang ating napapansin, yung notch display. When it comes sa kanyang price tag na 14,000 pesos before, talagang hindi na po talaga perfect fit when it comes sa ganyan display. Ang laki, di ka, oh? Parang ang laking tulo, di ba? Pero, yun nga, even naman pag naka-sale siya, notch display sa big no-no na, pero at least, di ba? At least, ito na naman yung mga sumasagot na naman sa comment dyan, sinasabi ko at least bumawi naman sa ibang specification ng display itong si Samsung Galaxy A16 5G. Super AMOLED display naman tong smartphone na to. Ang ganda po ng display ng device na to. Very vibrant, napakaganda ng color accuracy ng display na itong si Samsung Galaxy A16 5G. Full HD Plus 1080p resolution din siya with 90Hz screen refresh rate. Ayan, sobrang ganda. So, tingnan natin yung refresh rate niya. Tingnan muna natin yung kanyang software. Isa ka Android 15 with the One UI version 7.0. Sa battery, display, check natin yung display niya. In fairness, when it comes to snappiness, okay naman siya. And it's an Exynos chipset po, ang 5G chipset na itong si Samsung Galaxy A16 LTE. So, naka-high naman na siya. Or, ayun, naka 90Hz screen refresh rate naman na. Etong si A16 na yan, no? Tignan nyo, napaka-solid naman mga J-Vlog. Smooth na yung display. Napakaganda pa nung resolution niya na Super AMOLED display. So, yun nga, when it comes sa protector, out of the box na case, wala pong included itong A16 5G. Kaya lagyan nyo to or bumili na agad kayo ng any protection dito dahil hindi nga po libre si Maring Jelly Case out of the box. So yun mga ka-J-Vlog, na-unbox na natin si A16 5G. Next naman is gusto ko na magbigay ng first impression or overall first impressions ko dito sa device na to na-unbox na natin siya. Kasi nung nagbigay ako ng first impression dito based sa kanyang SRP last year, di ba? So magbibigay naman ako ng kanyang first impression based sa hands-on ko at sa current price ng A16 5G. So unang-una display. For a price tag na 7,000 to 8,000 pesos, napakalupit mga J-Vlog ng display nito. Ito ang isa sa magiging advantage ng A16 5G sa mga competitors niya. Yung napakagandang display na itong smartphone na to. Hindi lang siya AMOLED. Super AMOLED display itong si A16 5G and Full HD Plus 1080p pa, 'di ba?
So, kung makuha nyo to ng 6,000, napakagandang deal pa yan. Isang napakalaking advantage ng A16 5G sa mga competitors na with that kind of price tag. For me, 9/3 screen refresh rate is okay naman na yan as long as maganda naman siya, bumawi naman siya sa display resolution. Ito lang talaga reklamo ko sa kanyang display is yung notch. I hope Samsung will improve the display design of the A15, 'di ba? So of the A17, sana maging ano na siya, maging punch hole display na siya. Mas better na 'yon, mas ma-adapt na sana yung modern design kasi again, marami pa rin mga consumers ang ayaw na talagang notch kasi syempre putol, very outdated na design. Notch display trending yan 2018, 2019. Pero ngayon is okay na maging punch hole para mas better naman yung viewing experience sa mga consumers, 'di ba? Yun lang naman yung isang mako-comment ko sa display nito. Pero overall display, all goods yan. Maganda naman. Next, out of the box is naka-Android 14 to kasi last year to. Pero yun nga, sa mga bibili ng A16 5G, good news mga ka-J-Vlog, support na po to ng Android 15. And hindi ko pa to dina-downloadan na naka-Android 15 na to out of the box. I think yung mga latest ngayon or yung mga siniship ngayon na A16 5G, naka-ano na sila, naka-pre-install na One UI version 7. Kasi last year nga, di ba, One UI version 6 sila. So, yun, latest OS and syempre One UI version 7 is very user-friendly na paganda. Kung maghanap din kayo ng isang smartphone na Android na pagkakatiwalaan nyo when it comes to encryption ng mga files, maganda talaga i-recommend ang One UI ng Samsung. Next, chipset. So, yung chipset niya is Exynos po. Hindi po siya MediaTek, hindi po siya Snapdragon. Exynos chipset po ang nilagay nila dito sa Samsung Galaxy A16 5G. I think Exynos din naman is okay rin naman yan, di ba? Nakapag-try naman na ako ng mga few Exynos chipset sa mga A-series before and so far kaya rin naman nila mag-handle ng mga games. Kaya stay tuned lang, i-game test natin to kasi marami rin nag-aabang ng game test ng A16 5G kung better ba ang Exynos chipset for gaming. So stay tuned na lang mga ka-J-Vlog. Itong isang nagustuhan ko sa A16 5G with price tag na 7,000 to 8,000 pesos, triple rear camera system. Dahil ang triple rear camera system niyan, lahat po useful. Meron tayong main camera, ultra-wide camera at macro lens na lahat po nagagamit ang mga cameras niyan compare naman sa mga ibang smartphones na triple camera, dual camera, depth sensor, tapos AI lens, diba, na very useless. Pero dito, no worries, yung cameras ng A16 5G ay lahat po yan gumagana kaya mas maganda na ang ating paggamit sa mga camera netong A16 5G. So next is Aramatrom. So yun nga, when it comes sa price tag na 7,000 to 8,000 pesos, again sa ganyang price bihira lang magbigay si Samsung ng ganyang storage. Kasi tingnan mo SRP nito 14,000, di ba? Usually pag mga bagong labas sa Samsung, ang binibigay nilang ganyang RAM 4GB tapos 128, di ba? So kung makuha nyo to ng 7,000 to 8,000 pesos tapos 8GB to 56, swerte na kayo dahil malaki na yan or plenty of storage na yan pagdating kay Samsung sa ganitong murang halaga lang. Next mga J-Vlog, battery niya malaki rin naman, 5,000 mAh na removable battery capacity itong si A16 5G. So yun, large battery at meron naman siyang fast charging rate kaya na 25 watt I think okay rin naman siya. 25 watt fast charging rate for a price ng 7,000 to 8,000 pesos. At I think mga ilang 1 hour siguro, full charge naman yung 5K battery. So yun, meron kayong large battery at magandang charging rate sa ganitong presyo. So yun mga ka-J-Vlog ang ating first impression so far dito sa Samsung Galaxy A16 5G. Again, kung interested po kayo, click nyo na lang yung view products na yan para ma-redirect kayo sa mura at bagsak presyo na Samsung Galaxy A16 5G. Abangan nyo lang po yung full review, game test, and of course, 5 reasons natin dito sa device na to.